Hi mga Lods! Salamat sa mga laging sumusuporta sa channel natin. Naisip ko na magpa-raffle sa inyo para naman ganahan kayo lalo. Ang kailangan nyo lang gawin ay mag-comment, share, at like sa mga video na lalabas simula August 1. Pagdating ng August 30 ay pipili ako ng random video na nilabas ko sa buong August at doon ako kukuha ng 6 na mananalo. Makakakuha ng 200 Gcash ang 5 mapipili at ang isang maswerte naman ay makakakuha ng 500 Gcash. Pause nyo na lang ang video kung gusto nyong makita ng maayos ang raffle. Salamat ulit at balik na tayo sa video. Kaya, pumasok ang karamihan nito sa mata ng ating bida at dahil doon ay bigla na lang itong napapikit. Ginamit itong pagkakataon ni Wang para umatake pero naramdaman ito ni Gang kaya umatras na ito bago pa siya tamaan. Nung nakalayo na ito ng konti ay sinabi agad niya kay Wang na kailangan muna nilang tumigil dahil nasusunog ang kanyang bahay. Hindi naman ito pinansin ng lalaki at sinabi lang na wag na niyang pansinin ang buhay ng mga batang iyon. Dahil sa sinabi ni Wang ay bigla na lang nabagabag ang ating bida. At dahil doon ay hindi niya napansin na nakasandal na naman pala siya sa isang pader. Ginamit ni Wang ang pagkakataong yun ng maayos dahil makikita natin na nasipa niya ng solid ang tiyan ni Gang. Kahit gaano katibay ang katawan ng ating bida ay naglabas pa rin ng dugo ang kanyang bunganga dahil dito. Nung napansin ng lalaki na nakabaon pa rin ang katawan ni Gang sa pader ay naghanda agad ito ng panibago niyang skill. Makikita natin na dahil sa lakas ng kanyang ginawa ay nasira nito ang buong sinasandalan ng ating bida. Habang unti-unti itong nahuhulog sa lapag ay nakikita din ni Wang na nadadaganan nito ang kanyang kalaban. Dahil wala nang gumagalaw sa kanyang harap ay inisip nito na patay na siguro ang ating bida. Pero, makalipas lamang ang ilang sandali ay bigla na lang tumayo ang ating bida na para bang walang nangyari dito. Hindi makapaniwala si Wang nung inayos ni Gang ang kanyang mukha at tumingin sa kanyang ng masama. Hindi pa rin kasi ito makapaniwala na wala lang palang pakialam ang kanyang kalaban sa mga batang inalagaan niya. Kaya, sinabi nito na kung gusto niya ng laban ay pagbibigyan na siya nito. Natuwa naman doon ang lalaki kaya habang pinapatunog ang kanyang mga daliri ay sinabi nito na buti naman ay naisip din niya yon. Bago sila mag-umpisa ay pinaalala ulit ni Gang ang sinabi nito kanina na kahit ano ang gawin ni Wang ay hindi siya nito matatalo. Hindi na nito hinintay ang isasagot sa kanya ng lalaki kaya bigla na lang nitong ginamit ang kanyang skill. Sa isang iglap ay bigla na lang nagliparan sa kanyang direksyon ang mga bato na nakadagan kanina sa ating bida. Isa-isa nitong sinasalag ang malalaking bato pero bag-ulat na lang si Wang nung nakita niya na nasa harap na niya si Gang. Hindi ito nakaiwas dahil sa sobrang bilis ng ating bida kaya naramdaman na lang niya ang kamay nito sa kanyang dibdib. Pagkatapos noon ay sinabi nito ang skill na Wind Destroyer at makikita natin na direkta itong tumama sa pagkatao ng kanyang kalaban. Dahil doon ay lumabas agad ang dugo sa ilong nito at bunganga habang parang hindi makapaniwala. Alam ni Gang na naririnig siya nito kaya sinabi niya na pansamantala siyang paralisado ngayon pero wala naman daw siyang internal injury. Pinagbantaan na rin ito ang lalaki na pag hinabol daw siya nito at sinubukang pigilan ay papatayin na siya nito. Habang umaalis ay sinabi pa nito na naaawa pa rin siya sa mga bata na naniwala sa kanya. Pero, tama naman daw siya na hindi naman niya ito kailangang pakialaman kaya umalis na ito at pinaalala na pag nakita pa niya ito sa susunod ay hindi na siya nito bibigyan ng warning at bigla na lang papatayin. Narinig ni Wang ang lahat ng sinabi sa kanya ng ating bida pero wala itong nagawa dahil hindi pa rin niya mag-alaw ang kanyang katawan. Nung tuluyan nang nawala doon ang kanyang kalaban ay nawala na rin ang kanyang malay. Pagkalipas ng ilang minuto ay nawala na rin ang epekto ng skill ng ating bida kay Wang kaya nakakakilos na ito. Pagkatayo nito ay inisip agad niya kung anong oras na, gaano siya katagal nakatulog, at kung nasaan na kaya ang kanyang kalaban. Alam nito sa kanyang sarili na wala siyang panalo kay Gang ng harap-harapan kaya kailangan daw niyang ambushin ito at biglain. Alam nito kung saan pupunta ang ating bida kaya pag nagmadali daw siya ay pwede siyang makahanap ng magandang pwesto bago siya makarating doon.
Narinig naman nito ang nasusunog niyang bahay kaya napalingon ito sa likod. Dahil na-curious ito ay dahan-dahan siyang naglakad papunta sa harap ng kanyang bahay. Pagkalapit niya dito ay nakita agad niya ang isang tela na merong nakasulat para sa kanya. Sinabi dito na kung gusto daw niyang iligtas ang kanyang mga alaga ay kailangan nitong dalhin ang tabachoy na tumalo sa kanila kanina sa Green Forest dahil kung hindi ay papatay sila ng isang bata kada oras. Naalala naman nito ang mga bandits kanina kaya inisip niya na sila ang nag-iwan ng sulat na yon. Nung pumasok sa kanyang isip ang itsura ng mga bata ay bigla na lang nitong sinabi na mas okay na siguro yon. Pag pinatay daw kasi siya ng kanyang kalaban ay babalik lang sila sa miserable nilang mga buhay at hindi din naman siguro nila ito gusto. Kaya, pinunit agad niya ang tela na meron sulat at sinabi sa kanyang sarili na nabigyan naman niya ng magandang buhay ang mga ito kahit papaano. Sinabi na lang ni Wang na pag nakaligtas siya sa laban nila ng ating bida ay hahanap na lang ulit siya ng mga batang nangangailangan ng tulong. Kaya, pinilit na lang nitong sabihin na wag na silang pumasok sa kanyang isip at mamatay na lang daw sila nang matapos na ang kanilang paghihirap. Lumipat naman saglit ang ating istorya kay Gang at makikita natin na tumingin ito sa kanyang likod bago tuluyang umalis. Kahit ano kasi ang kanyang gawin ay hindi mawala sa kanyang isip ang nangyari sa bahay nila Wang at sa mga batang nandoon. Hindi sinabi dito kung ano ang kanyang gagawin kaya tumingin muna ito sandali sa langit. Pagkatapos noon ay meron itong naisip kaya naglakad na ulit ito paalis. Sa Green Forest naman, makikita natin na parang may hindi magandang nangyari sa lugar ng mga bandits. Pinakita dito ng mabuti ang pagpasok ng sapilitan sa kanilang gate, ang pagsunog sa kanilang headquarters, at ang pagpatay sa lahat ng tao sa lugar na iyon. Sa loob ng kanilang main room ay makikita dito na nakayuko ang gumawa ng lahat ng iyon sa harap ng leader ng mga bandits. Seryoso at galit na tinanong sa kanya ni Wang kung saan nila tinago ang mga bata dahil hindi daw niya nakita ang mga ito doon. Habang hawak ang kanyang mga sugat ay bigla na lang natawa ng malakas ang siraulong leader. Sinabi nito na wala naman silang pakialam sa mga bata at ang inutos daw nito sa kanyang mga kasama ay sunugin ang buong bahay kasama ang lahat ng nandoon. Hindi makapaniwala si Wang nung dinagdag pa nito na kung bibilisan niyang bumalik sa kanila ay baka makita pa niya ang mga bangkay nito sa ilalim ng mga abo. Dahil hindi nito alam kung nagsasabi ba ito ng totoo o hindi ay minura na lang niya ito at pinatay. Ginawa ni Wang ang lahat ng iyon kahit kagagaling lang niya sa pagiging paralisado kaya makikita natin kung gaano talaga ito kalakas. Pero, hindi pa rin bumabalik sa kanya ang lahat ng kanyang lakas kaya hirap na hirap pa rin itong maglakad. Kahit gusto na nitong magpahinga ay hindi pa niya ito pwedeng gawin dahil gusto muna niyang makita kung totoo ba ang sinabi ng walang hiyang leader na iyon. Kaya, pinilit nito ang kanyang katawan para maglakad na ulit pabalik sa kanyang bahay. Pagkalipas ng ilang oras ay makikita natin na nakabalik na doon ang lalaki. Ginamit nito ang lahat ng natitira niyang lakas para lamang alisin doon ang malalaking kahoy. Nung wala siyang nakita sa ilalim ay napayuko na lang ito na para bang nawawala na siya ng pag-asa. Pero, hindi pa rin ito sumuko dahil sinusubukan pa rin itong hanapin kung nandoon ba talaga ang bangkay ng mga bata. Habang ginagawa niya ito ay naalala niya bigla ang mga sinabi sa kanya ng kanyang master dati. Bago sila maghiwalay ay pinaalala nito na si Wang ay kagaya niya at kagaya din daw niya si Wang. Kaya, sinabi nito sa kanya na kailangan na niyang umalis ngayon din. Marami daw kasing tao sa mundo ang nangangailangan ng maraming Wang. Kailangan daw niyang hanapin ang mga ito at manatili sa kanilang tabi. Dahil, sigurado daw ang kanyang master na pag ginawa niya iyon ay magkakaroon na siya ng bagong buhay. Pagkatapos noon ay bigla na lang niyang binuhat ang isang malaking kahoy at binato ito sa lapag habang sinasabi na hindi daw totoo ang lahat ng iyon. Sinigaw nito sa langit na walang ginawa ang mga batang iyon kundi ang hilahin siya pababa dahil hindi naman niya naramdaman na nagkaroon siya ng bagong buhay. Galit nitong sinabi na ganun pa rin naman siya at hindi naman nawala ng kanyang mga ginawa ang lahat ng kanyang kasalanan noon. Pagkatapos noon ay napayuko na lang ng tahimik si Wang at napamura.
Hindi nito alam kung ano ang rason pero bigla na lang pumasok sa kanyang utak ang imahe ng kanyang mga alaga. Humiga ito sa lapag at inisip na ano kaya ang kanyang magiging buhay kung hindi niya nakilala ang mga ito. Makalipas lamang ang ilang minuto ng pag-iisip ay sinabi nito sa kanyang sarili na tapos na siya sa ganang buhay. Habang tumutulo ang luha nito ay sinabi niya na babalik na lang siguro siya sa mas asama niyang ginagawa para wala na siyang madadami na mga inosente. Kaya, sinabi niya na kailangan na niyang tumayo agad doon at umalis. Hahanapin pa kasi nito ang ating bida at itutuloy ang kanilang nasimulang laban. Pero, hindi nito namalayan na bigla na lang pala siyang nakatulog nang dahil sa sobrang pagod. Pagdating ng umaga ay maririnig doon na merong naglalakad papunta sa kanyang direksyon. Sinabi ng mga ito na mainit pa rin ang lugar na yon dahil sa sunog at nakita na rin nila si Wang na natutulog sa gitna nito. Pinalibutan nila ang kanilang uncle at sinabi na bakit kaya siya doon natutulog. Hindi naman nila ito gustong gisingin agad kaya tinignan muna nila ang paligid kung meron pa ba silang masasalba sa mga nasunog. Naririnig pala ni Wang ang kanilang usapan kaya dinilat na nito ang kanyang mata ng dahan-dahan. Peigo magsalita ay tinignan niya muna sandali ang kanyang mga alaga. Pagkatapos noon ay sinit-sitin na niya ang mga ito para kunin ang kanilang atensyon. Nung narinig ito ng iba ay sinabi agad nila sa lahat na gising na ang kanilang uncle. Pagkalapit ng mga ito kay Wang ay tinanong agad nito kung paano sila nabuhay. Hindi naman alam ng mga ito kung ano ang isasagot sa ganang tanong kaya tumingin lang sila sa lalaki. Dahil doon ay iniba na lang nito ang kanyang tanong at sinabi na paano sila nakaligtas sa sunog at kung hindi ba sila nasaktan o nasugatan. Habang sumisingge ito ay sinabi sa kanya ng iba na meron silang mga sugat pero hindi naman daw ito delikado. Ang iba naman ay sinabi na ang lalaking dinala niya sa bahay kahapon ang naglitas sa kanila at niloko pa siya ng mga ito dahil mukha daw itong mas malakas kesa sa kanilang uncle. Binigyan din daw sila ni Tabachoy ng mga silver coins kaya mas mayaman din daw ito kesa sa kanya. Hindi naman ito inaasahan ni Wang kaya ang nasabi na lang nito ay okay. Nung nakita ni Sul ang mukha ng lalaki ay meron agad itong napansing kakaiba. Kaya, tinanong nito ang kanyang uncle kung aalis ba siya doon. Nagulat naman ang lalaki kaya tinanong nito kung ano ang kanyang ibig sabihin. Siya daw ang pinakamatagal nitong alaga kaya kilala na niya ito ng sobra at napansin daw agad nito na gusto na niyang umalis para maghiganti. Sinabi ni Sul na hindi naman niya kailangang mag-alala dahil kaya naman na daw nitong alagaan ang kanyang mga kasama. Hindi naman agad nakasagot doon si Wang dahil napangiti muna ito at nagbuntong hininga. Sinabi nito sa mga bata na nasunog daw ang kanilang bahay kaya hindi muna siya aalis. Dahil doon ay masaya agad nagsilapitan sa kanya ang mga ito at sinabi na kailangan na nilang ayusin ang kanilang tirahan sa lalong madaling panahon. Sa ibang lugar, makikita natin na hindi makapaniwala ang lalaki nung sinabi sa kanya ng kanyang kausap na pumalpak daw ang kanilang ginawa. Hindi lang yun ang balita nito dahil sinabi din daw sa kanila ni Wang Ang na hindi na siya sasali sa kanilang misyon dahil gusto na niyang mag-quit. Hindi naman na problema doon ang leader ng grupong yon dahil ginamit lang naman daw nila si Wang para hanapin ang kanilang kalaban at patagilan ng konti ang plano nito. Pero, kailangan na daw nilang maging seryoso dahil kilala na nila kung sino ito at palapit na daw ito ng palapit sa kanila. Hindi sila sigurado kung ano ang plano nito laban sa kanilang master at kung siya ba talaga ang disipulo ng Absolute One. Kaya, tinawag na nila ang demonyong yun para pigilan ito agad-agad. Sigurado daw sila na dahil doon ay hindi man lang makakalampas ng gate ng Nissan Village ang kanilang kalaban. Lumipat naman na ang ating storya sa paglalakbay ng ating bida at nagulat ito nung merong tumawag sa kanya ng taba sa gilid. Narinig niya na galing ito sa kulungan na nakalagay sa likod ng kabayo kaya bigla itong napatingin sa direksyong iyon. Nung nakita niya ang lalaking nakakulong ay tinawag agad siya nito at pinalapit. Napansin daw nito na medyo magaling ang ating bida sa martial arts dahil sa paraan ng kanyang paglalakad. Kaya, kung pwede daw ay manghingi ito sa kanya ng konting ki para makatakas siya sa kulungang iyon.
Pag ginawa daw ito ni Gang ay ibibigay nito sa kanya ang lahat ng kanyang gustong makuha. Wala na sila masyadong oras kaya para mas madali ay wasakin na lang daw nito ang kanyang kulungan. Meron pa sana itong sasabihin pero nagulat ito nung bigla na lang umalis doon ang ating bida nang hindi nagsasalita. Pipilitin pa sana nito si Gang pero hindi naman makasigaw ang lalaki dahil baka marinig siya ng kanyang mga bantay. Nung medyo malayo na siya doon ay dumating na sa kabayo ang ibang bantay ng bilanggong iyon. Nagulat ang dalawa dahil wala doon ang nagbabantay sa kabayo kaya bigla na lang sumigaw ang mga ito sa paligid at hinanap ang lalaki. Nasa damuhan pala ito dahil masakit daw ang kanyang tiyan kaya nanghingi agad ito ng tawad sa kanyang mga kasama. Pagkatapos noon ay umalis na rin ang mga ito dahil sobrang late na daw sila sa kanilang pupuntahan. Lumagpas na ito sa ating bida pero naririnig pa rin ito ang kanilang usapan kung bakit daw sila ang nagdala ng bilanggong iyon at hindi ang kanilang master gaya ng lagi niyang ginagawa. Sumagot sa kanya ang kanyang kausap at sinabi na ngayon lang daw ito dahil meron kasing importanteng pinuntahan ang kanilang boss. Makalipas lamang ang ilang minuto ay makikita natin na nasa malubak na bahagi na ng daan ang ating bida. Nakita nito na nandoon pa rin ang karuwahe dahil hindi ito makadaan ng maayos sa malubak at matarik na daanan. Habang sinusubukang itong itulak ay nag-aaway ang dalawang matanda dahil parang hindi daw sila umaabante. Kaya, tinawag nila ang nagmamaneho ng kabayo para tumulong ito sa kanilang pagtutulak. Hindi naman na ito kinaya ni Gang kaya pumunta ito sa kanilang tabi para tumulong. Dahil sa bilis at lakas ng kanyang pagtulak ay nahulog ang dalawang matanda sa lapag. Pero, tinulungan din agad sila ni Gang at makalipas lamang ang ilang sandali ay nakarating na rin sila sa patag at diretsyong lupa. Dahil pababa naman daw ang kanilang lalakbayin ay inalok ng isang matanda ang ating bida na sumabay na lang sa kanilang karuwahe. Nung nanghingi ito ng tawad dahil meron pa daw siyang pupuntahan ay sinabi ng matanda na yun lang ang nag-iisang daan papunta sa Light Blue River kaya iisa lang daw ang kanilang tatahakin. Dahil doon ay wala na itong nagawa kaya pumayag na itong sumabay sa kanila. Pagdating sa Light Blue River ay makikita natin na naghintay pa ito sandali para sa kanilang bangka. Hindi naman sila masyadong natagalan dahil makalipas lamang ang ilang sandali ay nakita na nila ang kanilang sundo. Dahil nakita ni Gang sa kanyang mapa na doon din pala ang kanyang pupuntahan ay sumabay na rin ito sa kanila. Habang naglalayag ay tinanong ng isang bantay ang sumandu sa kanila kung nandoon na ba ang lahat. Sinabi nito na kanina pa niya nasandu ang lahat at sila daw ang huling-huli na dumating. Ang akala nga daw nito ay kasama na nila ang kanilang boss pero wala pa rin pala siya dito. Napatingin naman bigla ang ating bida sa kulungan dahil tinawag na naman siya ng bilanggo. Galit nitong sinabi na tatandaan daw niya ang itsura ng tabachoy na yon. Pinapangako daw nito na pag nakalaya na siya ay lilibutin niya ang buong mundo para lamang hanapin siya. Pag nangyari yun ay babasagin daw nito ang kanyang ulo at ipapakain ang kanyang bangkay sa mga aso. Naiirita na doon si Gang kaya tinawag nito ang mga bantay ng siraulo. Sinabi nito sa kanila na kanina pa daw siya pinipilit ng bilanggong iyon na pakawalan siya. Bigla na lang tumayo ang tatlong matanda at sinabi na hindi talaga marunong magtanda ang hayop na yon. Nagulat naman ang ating bida nung nakita nito kung paano siya bugbugin ng tatlo. Kaya, nakonsensya ito ng konti at inisip na hindi na lang daw sana niya ito sinabi sa kanila. Mabilis nang lumipas ang ilang oras at makikita natin na nakatawid na ang kanilang bangka sa kabilang lugar. Aalis na sana agad si Gang pero niyaya muna siya ng tatlo para kumain. Hihindi na sana ito agad pero sinabi ng isa na hindi daw niya magagawa ng maayos ang kailangan niyang gawin kung walang laman ang kanyang tiyan. Dahil doon ay hindi na nakipagtalo sa kanila si Gang at nagpasalamat na lang sa kanilang kabaitan. Pagdating sa kanilang base ay nakita agad sila ng dalawang bantay sa harap. Sinabi ng mga ito na sobrang bagal nila dahil sila daw ang huling dumating doon. Bago pumasok ay inabot muna ng isang matanda ang kanilang bilanggo sa isang bantay at sinabi na siya naman ang tumingin dito. Bago sila makapasok ng tuluyan ay makikita natin na tumingin muna kay Gang ng masama ang siraulo sa kulungan.
Pero, wala naman itong magagawa dahil nakakulong lang siya doon. Sa loob ng bahay ay makikita natin na nagtitipon-tipon na ang lahat. Nung tinignan nitong mabuti ng ating bida ay napansin agad niya na puro matatanda ang kasali sa kanilang grupo. Nung tinawag ng isa doon ang kasama ni Gang ay tinanong nito kung meron pa ba silang pagkain. Nakita nito ang kanilang niluluto kaya dumiretso agad sila doon kasama ang ating bida. Sinabi nito kay Gang na wag siyang mahihiya kaya kumain lang siya hanggang sa kaya niya. Sa labas ng lugar na yun ay makikita natin na meron biglang dumating na lalaki. Tinignan nito ang kanyang bilanggo at natuwa dahil hindi ito nawala ng kanyang mga kasama. Ang lalaking ito pala ang sinasabi kaninang demonyo at nung nakita siya ng kanyang mga tauhan ay yumuko agad ang mga ito para magbigay galang. Habang kumakain ay naririnig ng ating bida ang usapan ng mga tao doon. Kaya daw sila pinapunta doon ng kanilang boss ay para pigilan ang isang lalaki na makarating sa Nissan Village. Tinanong naman ng isa kung bakit pa nila gagamitin ang lahat ng kanilang miyembro para lamang sa isang lalaki. Hindi daw nila ito alam pero wala naman silang magagawa kundi ang sumunod sa boss. Pagkatapos kumain ni Gang ay nagpasalamat agad ito sa kanila at sinabi na kailangan na talaga niyang umalis. Pagkatayo ng ating bida ay pinigil muna siya ng isang matanda dahil ihahatid na daw siya nito sa labas. Pero, tumigil ang lahat ng nagsasalita nung bigla na lang bumukas ang kanilang pinto. Pagkapasok ng kanilang boss ay ang una agad niyang nakita ay ang ating bida dahil siya lang ang nakatayo doon. Pagkatapos noon ay napangiti agad ang matanda dahil hindi na nila ito kailangang hanapin. Sinigaw nito ng sobrang lakas na yun daw ang kanilang hinahanap. Inutos nito sa lahat ng nandoon na atakihin agad nila ang tabachoy at patayin. Hindi naman na nagsayang ng oras ang matatanda dahil bigla na lang nilang inatake ng sabay-sabay ang ating bida. Pero, para hindi siya makuyog ay ginamit agad nito ang kanyang skill. Makikita natin na dahil doon ay hindi siya nagalaw ng kahit na sino at nasira pa nito ang kanilang kampo.